Sa Pilipinas, usa lang bay ang radyo. DZRH Nationwide at Radyo Natin Network ng Manila Broadcasting Company. Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Manila Broadcasting Company. Maayong hapon kaninyong tanan mga higala og welcome sa atong ikatulong episode sa Bureau of Fire Protection special program every Sunday gikan sa alauna ang tagna sa hapon hangtod sa alauna imedya dinhi lamang sa 103.9 Radyo Natin FM. Today is August 20. Kumusta ang gisakupan sa tibuok probinsya sa Biliran? Ang 8 ka mga lungsod, ang Naval, Almeria, Kawayan, Maripipi, Culaba, Kaibiran, Kabukgayan o Biliran. O syempre kami nang hinaot paghihapon nga anaa mo sa maayong kahimtang. This afternoon, we will be talking about updates and many others, labi na sa mga kalihukan sa Bureau of Fire Protection. Alinsunod paghihapon kini sa nagpadayon nga month-long celebration sa Bureau of Fire Protection. Karong hapon mga higala, we are so lucky to have the Acting Municipal Fire Marshal sa Naval Fire Station, si Inspector Ponciano P. Cañete Jr., Senior Fire Officer 1 Glenn P. Quijada, ang Chief sa Fire Prevention Section, o Fire Officer 2 Dumel M. Mangalindan. I hope I got it right. Ang emergency medical responder sa Bureau of Fire Protection EMS Naval. Ayan. So before anything else, ato unang pangayuan og opening statement ang atong mga bisita karong hapon. Sir, maayong hapon. Maayong hapon, Sir Michael. Maayong hapon sa tanan nga para pamati ning sa radyo natin. Ani ami karon pangtulo nga episode sa Bureau of Fire Protection nga sa among programa sa BP anniversary, 32nd BP anniversary nga ang team modernong bombero kaakibat tungo sa ligtas at maunlad na pamayanan. In this episode, since na topic na ni sa among provincial director, Senior Inspector Carlos Avila, among i-topic ron ang Rule 9 sa Republic Act 9514, otherwise known as the Fire Code of the Philippines. Rule 9, enforcement, administration of fire safety measures. So, again, utrohon ako, niya si ang among Chief Fire Prevention, si Engineer Glenn Quijada, o sa among representative sa IMS, si Jomel. Good afternoon. Sir? Maayong hapon, Sir Mike, o sa tanan natong suking tigpaminaw nining imong programa. Nagpasalamat kami dining higayon nga kami gitagaan og tsansa nga mapadangat namo og mapahibaw sa publiko og unsay among mga serbisyo nga ikahatag with regards to fire safety. Mayong hapon. Sir. Okay, good afternoon po Sir Mike. Good afternoon po sa tanan listeners sa Tibuok Biliran. Kami po ay nadire para maghatag po mga fire safety tips or mga higayon nga makatabang sa inyo o
o makatabang po sa amoa. Thank you, sir. Okay, so anita karon no sa paghisgot sa magkalain-laing matupani mo sir ganihan no ang usa to rule 9 nga atong paghisgutan karong hapon. So siguro ako na ning ipangutana no nganong mag-inspection ang BFP? Okay, thank you, Sir Michael. Mo inspection si BP tungod kay mandated na niya nga trabaho under sa Republic Act 9514 natay fire code nga gisunod. So mao gid na siya. Trabaho na sa bumbero ang mo inspect. Why nganong inspection man sa bumbero kung in place ba ang fire safety dana nga bahay o dana nga establishment, dana nga structure. Dili ingon nga inspection kay mangita og kuan para makita ang risk didto, potential risk within sa sakob dito sa bahay or sa structure. So mo nang mo inspection si Bureau of Fire Protection, in our case di National Fire Station, ang mga bombero mo inspection me kay mandated na sa balaod sa 9514 para ma-in place sad nato ang atong recommendation after sa atong inspection. Okay. So during the inspection, what comes next right after if you have observed any problems or a violation? Anong mga rekomendasyon ang binibigay and then ilang araw or pila ka adlaw ang ihatag aron ma-correct ang mga problema nga nakita ninyo sa during your inspection? Okay, Sir Mike, naatay para makuha gyud ang picture sa ang scene kini nga scene why we conduct inspection. Pero tubagon sa naho imong pangutana unsay mahitabo after inspection. Okay. Naatay gitawag nga after inspection report. Dito isuwat nato namo ang naay kung na siya violation na isuwat na nato dito unya naapod tay recommendation ana. Pero to get a bigger picture no sa kining sa atong istorya god mungarita siguro sa kuan sa process paglukat og building permit. Kasi naa diha mo issue mo ang requirements kasi sa ana mo issue bago mo issue si BFP og mga si LGU og building permit kailangan kasi si BFP prerequisite kasi si ang inspection ni BFP, Fire Safety Inspection Certificate ni BFP, whether it is for occupancy, for building permit, mga ganon. Sa building permit, IPSEC ang atong kailangan. Ang saning IPSEC, Fire Safety Evaluation Clearance. But pasabot, tanan nga magtukod og building structures, maghimo siyag plano, ingadto sa building official, then ingari sa BFP for evaluation sa fire safety measures kung naa ba. Kung wala dito, diha mo sud butangan ni BFP ang plano nga mo ni ana dugangan ni para dili sila magbalik-balik. Inana siya sir. Then ang processing ani actually naigiingon nga 3 days, 3 and a half. Ang gingon nila all in. Tama ba, Chiplin? Kay naay kanang sayunra og napoy complex mo nang giingon nila 3 and a half. Ang processing talaga na 1 day lang. Sa Bureau of Fire Protection 1 day lang kanang sa isyuan sa IPSEC. Makuan lang siya dito sa 2 days dito sa pag-process pod sa other agency. Pero sa ato sa BFP 1 day. So muna Sir Mike, IPSEC muna ang evaluate ni fire para ma-in place dito ang among mga fire safety requirements. Ako Sir Manggod no, wa ko'y idea both manggod ni nung mo secure og permit both residential and business establishment. Yes sir. Okay. Say for example, kung sa residential, hindi naman parang yung iba kasi nagpapatayo lang ng bahay na very light materials lang. Kailangan pa ba? May mga gitawag ta nga mga low cost housing. Okay. Oo, kumbaga indigent na siya nga kuan.
natay murag pila ka amount nga dili na siya mo mulok maghimo og building plans kumbaga plano. Oo. Chief Glenn, basin ka Sige pa. regards to low cost buildings, so ang LGU naghatag og pabor sa mga building ang dili mo lapas og 50,000 pesos. So ang ilang hikayon ana Sir Mike is kuan lang dinhi sa Nabal, ang ila lang hikayon para makabitan og kuryente is electrical clearance, exempted sila sa building permit process. Okay. Yes. Electrical More clearance. more than that, muagi gud sila sa paghikay sa building permit. Okay. Yes. Ilang beses i-inspection ng BFP? Actually maraming beses mag-inspection si BFP. Una, inspection for occupancy. Inspection para business. Mo inspection si BFP kung naay complaint, inspeksyonon. Then kung mag-change po og occupancy, pananglitan residential gihimo niyang tindahan, change of occupancy na. Pila na to? Mga naay 7 instances nga mo inspection talaga si BFP. Pero we are talking about sa building kanang para gyud ma-enforce, ma-in-place namo ang fire safety requirements. Naay inspection si BEP nga buhaton first before ka magtukod sa building mo to ang evaluation, then during construction, then after construction muna siya ang inspection ni BFP nga pagkabuhaton. Okay. So ilang may nag-interrupt na okay. More or less sir, ilang ilang beses? 3, 4? Sa building tatlo. Building 3. Okay. Oo. Kaya sa usa na siya ka-applyan kumbaga niya sa usa ka plano. Basta before kano lang nato sir, before, during, after. So tulo siya. Tulo. Okay. Pero mga instances nga gitrabaho gyud ni pero dili sa specific nga plano nga mga bahay, ay 7 instances nga mo conduct og inspection sa Bureau of Fire Protection. Una, kanang fire safety inspection para lagi sa occupancy. Fire safety inspection para sa business. Then kung naay complaint, amo na inspeksyonon, change of occupancy, so on and so forth. Dili na ako familiar kay sa 5, dili na sa 2, dili na kayo sila common. Okay. Pero mao na sila nga mga inspection nga pagabuhaton. Oo. Sir, sa imong gihisgutan ganiha about sa occupancy, sa business complaint or change of occupancy, nabay higayon nga adunay surprise visit ang BFP? Ay madugang day ko sir, na pa day routinary. Routinary kanang tawag ani. Periodic inspection, appeal na siya. Surprise inspection, dili kayo na siya sir kay before mi mag-inspect na ami inspection order nga i-issue sa inspector. Okay. Oo. Then ang owner o occupant dito mo pirma siya dito o nga dito ang inspector nag-inspect. Pero kanang giingon nga surprise inspection maybe case to case basis na. Okay. Kung mahinumdum man nimo dati sa katong kakusugan pa sa tukhang may some nga mga bumbiro nga ay mga surprise inspections. Okay. So, ngarita sa usa ka pangutana nga niingon, ano ang mga kaakibat na penalty o fines kung hindi kumuha o mag-renew ng mga fire safety certificates at clearance ng BFP? Okay sir, ako ipasa ang kana nga pangutana
Kay most familiar ni ang akong Chief Fire Prevention, Okay. si Engineer Glenn. Okay. Glenn. Again, sir, may hapon. Regarding sa imposition of administrative fine, giklaro ni ngadto sa Rule 13 of the Republic Act 9514, otherwise known as the Fire Code of the Philippines. So naatay mga fines depende sa violations nga na-commit sa atong mga kliyente. So number 1, natay fine sa nga gi-impose sa wala pag-declare sa ilang mga insurance policy. So again, akong gamito ni nga panahon pagpasabot sa atong mga listeners nga ug kinsa man toy na ay mga fire insurance policy nga wala nila gi-declare sa among ahensya. So dapat mahibawan nila nga ang fire code nag-specify nga ang wala pag-declare sa ilang fire insurance policy na ay kaakibat nga administrative fine amounting to 12,500 pesos to 27,500 pesos. Next is ang wala pag-renew sa ilang mga business permit. So wala po nila ma-renew ang ilang mga fire safety inspection certificate. So less than a year, so nga wala nila ma-renew, ang penalty diana is 50% sa ilang gibaydan sa LGUs. Okay. After more than a year, 100% na ang ilang penalty yearly. So kung wala sila mag-renew for 2 years, so meaning, for example, ang ilang baydan raunta 100 pesos, so ma-times to siya o 100 pesos penalty po per year, 200 pesos, so 300 pesos na. Ang bayran. Yes, sir. Okay. So, naapod tay kanang mga nag-construct o building nga wala sila mo hikay o wala nila giagi sa among ahensya, wala sila mo lukat og fire safety evaluation clearance, kuha na siya kanang illegal construction ba. Pero kini dili ni diha dayon namo mapataw, naami gitawag og two notice rule. So amo pod silang pahibawon nga naatay violation nga nahimo. So ang wala paglukat og fire safety evaluation clearance is ang penalty diana is 37,500 to 50,000 pesos. Yes, sir. Ug ang mga wala pod maglukat og clearances para sa pag-store og mga flammable and combustible liquids, ang penalty po diana is 37,500 pesos. And maara na, Sir Mike. Okay. Okay. Kini sir nga ko gusto lang nako mahibaw ani kay ako murag wa ko'y ideya ani. Yes, sir. Pareho ani nga insurance policy. Yes. Unsa man ning insurance policy? Is this required sa mga business establishment or mga residential yes? Actually, sir, kining paglukat og fire safety insurance manggod, depende manggod na sa kanang gusto na sa tag-iya nga makuha siya og insurance. Okay. So wala ka na, dili ka na pinugsanay nga pagkuha mo og fire insurance. Okay. Pero ang giingon sa fire code, ang kadtong mga naay fire insurance policy dapat ilang i-declare sa opisina sa Bureau of Fire Protection. Ngano kay simbak mamanggod og naay mga katalagman masunog diha na mo gawas nga mangayo sila og fire nga nasunugan sila, fire clearance I mean, nga nasunugan sila. To claim na. Unya, mo claim day sila sa ilang insurance. So, imbis atong matabangan na pinaltihan pa hinuon nato sila. Oo, so. Tinuod. Yes, sir. No? Okay. Okay na. May
May mga cases na ba, sir, na naanay mga gitukod ng mga building without asking for clearance? Based sa akong experience, sir, wa man pod hinoy kanang nag-claim og insurance nga clearance nga insured di ay. Based la sa akong experience din pero hopefully sana ang mga listeners nato nga nakabati og naman sila'y kanang insurance policy ila untang i-declare mintras wala pay katalagman nga nahitabo. Pero manggod sa among proseso diha karon sa mga nag-apply og clearances para sa ilang business, sa ila pa lang sa first pa lang pag-apply nila amo na silang gipangutana og insured ba kining ilang establishmento. Ila na kadtong risk og namuwa sila nga wala kini ma-insured kay ang penalty diana didto na sa simpako og na ay mahitabo. Yes, sir. So far din sa Naval, may mga violators na ba? Parte ani? Diligad siguro nato matawag nga mga violators, no? Kay sa pagkakaroon kuan naman sila, kumbaga compliant na sila sa mga safety requirements ni BFP. Ang mayada lang mga usahay mo lapse sa period nga gi-require ni BFP tungod siguro sa siyempre financial nga aspect pod. Pero willing man sila. Sama sa naman tay establishment din nga sa panahon pa sa previous nga mga fire marshals na isyuhan talaga og notice na nga to stop operation. Pero kan lang to sa ila, pero karon niabot ang time na comply na sila. Okay. Like for example kanang sprinkler system, dako kasi na siya og gasto. So mo nang hinay-hinay na comply. Sa akong panahon karon ni comply naman. May mga building kasi nga sa una din hinabutang nagtukod nga dili pa kayo strict ang atong implementation sa fire code mo nang way back nga mga pila ka tuig nga nangagi. So nya karon gi kuan naman gyud kini nga area inani yang area inani kiyang kataas mo require na siya og sprinkler system. So ang uban napunta Sir Mike nga gitawag og affidavit of undertaking mo himuan na si client nga within sa among sa fire code nga prescribed period na 3 months mo comply siya. Mo lagi na kana mga IFDAS, fire detection system sa mga building ni siya nga naanata dinhi naanata dana gikuan karon natay ongoing nga nag kuan siya og what is this kanang affidavit of undertaking. Time to time amo na siya check. Okay. Kung naabay compliant gamay until such time nga moabot ang period kung nakumpleto na niya. Okay. Siguro let's come to the question, ano ba ang BFP Emergency Medical Services ng Naval? Once again, good afternoon, Sir Mike. Good afternoon po sa ating mga listeners. Emergency Medical Services or tinatawag na EMS, ito po isang system or unit nga nagpo-provide po ng medical care. Sa EMS po sa Naval, binubuo po kami ng 6 na members po. Lahat po kami ay nurses and kami po yung rumiresponde po ng mga medical cases, mga vehicular accident and trauma incidents po. Okay. Yan po. Alam ba ito ang emergency number, hotline numbers natin just in case may maka-observe ng vehicular accident? Yung number po, Sir Mike, inano po namin to, alam na po ng mga public yung number po. Okay. Pwede ba natin Ito po yung number po namin sa EMS BFP Naval sa Globe po. 0906-608-8403. And then sa Smart, 0930-861-7043. Okay.
Ano yung mga, aside from vehicular accidents, ano yung mga, ano pa, iba pang na-respondihan ninyo? Sir Mike, yung pinakauna po namin responde is yung nagpaanak po kami sa tricycle po. Meron palang ganun. Yes, Sir Mike. Yun po Okay. sa Barangay Libtong, pinakauna po namin responde nung last May 2020 po. Aha. Okay. Sandali lang. Medyo nawala ako. Alright. Alright. Medyo nawala. Okay. We still have 4 minutes before we end the program. Siguro ibibigay ko na lang sa mga kay Sir Cañete kung ano pa yung gusto niyang idagdag, no, in relation to still kasi this time nag-celebrate pa rin kayo for a month-long celebration ng 32nd anniversary ng BFP. Okay, ako day awhagon ang naami kuan in relation gihapon sa among 32nd BFP anniversary. Dinhi sa Nabal natay paghimuon nga fire exhibit karong Martes, August 22 dito sa Nabal Elementary School sa Central. Sana mo adto ang mga bakante labi na mga eskwela, mga batanon, chance ni nila to makakita or maka-experience kasi tudloan sila dito on how pag CPR, first aid. Okay. Itudlo na namo dito sa kuan. Then mapasalamaton kayo mi sa Nabal Fire Station nga kining nga program namo kanang Fire Square, fire exhibit, ginasuportahan mi sa LGU labi na sa atong sa Mayor Gretchen Espina nga kuansad kayo about fire safety mga inana ang programa namo suportado kay siya. Then sa among provincial director, sa among provincial fire marshal nga makanunayong makatag og guidance diri sa amo sa ubos, si Senior Inspector Avila. So, Sir, pwede na to sa closing statement? Yes sir, salamat sa higayon og ako ning gamiton nga panahon pagpasalamat usab sa mga suporta nga among nadawat gikan sa LGU Naval, pinaagi kang Honorable Mayor Gretchen Espina who is very supportive gyud sa among mga panginahanglan og sa ilang collaboration together with the provincial government and Congressman Jeriboy Espina sa ilang mga paningkamot og sa among provincial director nga si Senior Inspector Sardos B. Abila. Makita man nato ang ilang mga paningkamot nga na providean mi nila sa sakto na mga gamit aron usab ang among ahensya makaserbisyo og unsa may dapat namong ipaabot sa komunidad labi na sa munisipyo sa Nabal ug sa tibuok probinsya. Thank you. Sir Jamel, parting statement? Thank you po sa Sir Mike sa pag-invite po dito sa amin. Reminder lang po pala Sir Mike sa mga publika po natin pag nadinig po natin yung wangwang po ng ambulance, ano na lang po, tumabi na lang po para po sa safety nila at saka sa safety po namin as responder po. Thank you. Yun nga ang problema, no, sa ubang mga drivers nga kay na sila nga dunay wangwang di jud mo papiliw, no, siguro usapod na siguro dapat tagaan og attention sa Land Transportation Office while they are kanang mo renew og lisensya kay usa man gud na siya ka dakong responsibilidad, no, nga mahibaw pud siya sa gitawag nato mga traffic rules. Ang imong pag-drive dili kay tungod kay naala kay
tungod la kay naa kay lisensya kahibaw na kasatanan dili no kay kinahanglan jud nga usa jud na siya nga dapat unta nga ipasabot sa mga gusto nga mag-renew sa ilang mga lisensya. Anyway, temporary lang usa natong tatapos kining atong tulumanon ang special episode sa Bureau of Fire Protection kung diin inyong madunggan ang tulumanon matag Domingo gikan sa 1 hangtod sa 1:30 ang takna sa hapon dinhi lamang sa radyo natin FM. So sa sunod nga higayon sa susamang takna og istasyon kini ang iyong higala si Michael Aguilos. Manamilit kaninyo og maayong hapon kanatong tanan.